May katanungan po galing sa isa sa mga kapatid natin. At ito yung kanyang katanungan. Ustad, Louie Alimuddin Onofre Ilyas. Ako po ay balik Islam. Alhamdulillah. Ustad, tanong ko po na sana mapansin mo po ang tanong ko. Ustad, bakit may mga inborn Muslim po na negosyante na kapag may nakabili sa kanila ay hinahampas ang pera sa kanilang paninda? Sunna ba ito? Jazakallahu khairan, kathiran po Ustad. Wa barakallahu fikum. Nakailang Ustad ka? 1, 2, 3, 4, 5. 7 pagbanggit ng Ustad ha? Masya Allah. Okay, sagutin natin ito at paliwanag natin mga kapatid. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kapatid at mga taga-subaybay sa ating programa ng podcast. So alhamdulillah, at naway kapatid no, na nagtanong, patatagin ka ng Allah sa Islam at dagdagan ka ng kapaki-pakinabang na kaalaman at mabubuting gawa. Barakallahu fik, no? So, sunna ba ang paghampas o pagdampi ng pera sa paninda pagkatapos makabenta? So, ang maikling sagot dito ay hindi po ito sunna. Sa pagkakaalam ng mga ulama at sa mga kilalang aklat ng sunna, walang mapatutunayang hadith na nagsasaad na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ang mga sahaba man radhiyallahu anhum ay naghahampas o nagdidikit ng pera o nagdadampi ng pera sa kanilang paninda pagkatapos makabenta. Okay? Wala po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Walang ganun katuruan. Ano kaya ang pinagmulan nito kung ganun? So sa ilang bansa kasi at kultura, may mga negosyante na ipinapahid ang unang kinita sa paninda, ipinapatong ang pera sa mga produkto o bahagyang hinahampas ito sa paninda. Sa paniniwalang dadami ang benta, magiging maswerte ang negosyo o darating pang mas maraming mamimili. So ang mga ito kapatid ay karaniwang kaugaliang pangkultura o custom at hindi bahagi ng sunna. No, kung ginagawa bilang simpleng ugali lamang, kung ginagawa lamang ito nang walang anumang paniniwala, ito yung pinaka-focal points dito, walang anumang paniniwala na nakapagpaparami rin ito ng kita o may special na biyaya rito o ito ay itinuro ng Islam, ang pinakamalapit na hatol ay ito ay isang pangkaraniwang kaugalian lamang at hindi isang gawaing pagsamba. Ngunit wala ring natatanging kabutihan o gantimpala rito. Now, kung naniniwalang nagdadala ito ng swerte o baka o baraka, dito nagiging problema ang gawain sapagkat ang baraka o pagpapala o blessings ay mula lamang sa Allah at hindi mula sa paghampas ng pera sa paninda. Kahit sinabi ng Allah sa Surah Yunus, wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa la illahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kung ikaw Muhammad ay dapuan ng Allah ng anumang kapinsanaan, walang makapag-aalis ito maliban sa kanya. At kung nais niya para sa iyo ang kabutihan, walang makapapigil sa kanyang biyaya. Kaya kung ang isang tao ay naniniwala na ang paghampas ng pera sa paninda ay may espesyal na kapangyarihang magdadala ng swerte o pagpapala, ito ay maaaring pumasok sa maling paniniwala at sa ilang pagkakataon ay maaaring maging daan tungo sa shirk asgar kung iugnay niya ang pagpapala sa isang bagay na walang itinakdang dahilan sa Sharia. Magiging shirk akbar pa ito o major shirk kapag mismo siya naniniwala na mismo yung paggawa ng ganun ay siyang nagbibigay ng tinatawag na swerte. So ano ang tunay na paraan ng paghingi ng baraka sa negosyo? Ang sunna ay katapatan sa pagbebenta, pag-iwas sa pandaraya, pagiging mapagkakatiwalaan, padalas na pagbanggit sa Allah o pag-alaala sa Allah o dhikrullah, pagbibigay ng sadaka, paghingi ng dua at baraka sa Allah. Kasi sinabi ng Prophet sallam, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima, rawahul Bukhari wa Muslim. Ang nagbebenta at bumibili ay may pagpipilian hanggat hindi sila naghihiwalay. Kapag sila ay naging tapat at malinaw sa transaction, pagpapalain ng Allah ang kanilang bentahan.
Pansinin, ang Propeta Muhammad SAW ay itinuro na ang baraka sa negosyo ay mula sa katapatan, hindi mula sa mga ritual o kaugaliang walang batayan. Na kung kaya, ang paghahampas o pagdampi ng pera sa paninda pagkatapos sa makabenta ay hindi sunna. Wala tayong alam na sahih na patunay na ginawa ito ng Propeta SAW o ng mga sahaba radiyallahu anhum. Kung ginagawa lamang bilang kultura o nakagawian, ito ay hindi bahagi ng pagsamba. Kung pinaniwalaang nagdadala ito ng swerte o espesyal na baraka, ito ay maling paniniwala at dapat iwasan. Ang tunay na baraka sa negosyo ay nasa katapatan, halal na kalakalan, pag-iwas sa pandaraya at paghingi ng biyaya sa Allah. Okay? So, paalala kayo sa kapatid, mahal kong kapatid na balik Islam, isang napakagandang ugali talaga ang tanungin, may batayan ba ito sa Quran o Sunnah? Ito mismo ang paraan ng mga salaf sa pag-iingat ng kanilang relihiyon, alhamdulillah. Kapag may nakita kang gawain ng mga Muslim, huwag agad isipin na ito'y bahagi ng Islam. Sukatin natin ito sa pamagitan ng Quran, Sunnah at pagkaunawa ng mga sahaba radiyallahu anhum ajma'in. So hopefully meron tayong natutunan sa paliwanag na ito. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to share mga kapatid. Shukran.